Pagkatapos nilang kumain, sila muna ay nagkwentuhan. Maya-maya, biglang dumating si Gregor. Tamang-tama, nandito ka na, Gregor. Yung baboy pala, nakatali sa puno ng mangga. Ikaw na ang bahala. Mano po, Nanay Tikya, Tatay Kukoy. Ako na ang bahala dyan, Nay. Kumain ka muna, Gregor. Luto ni Bella. Tamang-tama, mainit pa. Salamat, Tatay. Tamang-tama, nagutom ako. Halika na, Tatay Gregor. Kakain ulit ako ng kamote. Sarap kasi. Hay, naku Ana, paborito mo talaga ang kamote. Pagkatapos kumain ni Gregor at Ana, Papoy, pasensya ka na ha? Kawawa ka naman. Lilitsunin ka na pala. Paalam na, baboy. Pagkatapos, nagpaalam si Ana sa baboy. Maya-maya, biglang may kumatok sa kanilang tahanan. Tao po! Tao po! Danilo, ikaw pala yan? Halika, pumasok ka sa loob. Yan ba si Danilo Gregor? Ang maglilitson ng baboy? Upo, Nanay Tikyang. Bella, timplahan mo ng kape si Danilo. Sige po, Tatay Kukoy. Ito na po ang kape, Danilo. Salamat, Bella. Kinabukasan, 3:00 pa lang ng madaling araw, ay gising na sila. Oras na para umpisahan ang pagluluto ng mga handa para sa kaarawan ni Ana. Bellang, kumusta pala ang cake ni Ana? Nakapag-order ka na ba? Opo, Nay, tapos na po. Mabuti naman, anak. Sigurado akong matutuwa si Ana sa kanyang cake. Bago mag-2:00 ng hapon, dala na ni Aling Edna ang order nilang cake. Wow! Ang ganda naman ng cake ko! Salamat, Ate Edna. Punta ikaw mamaya, ha? Salamat naman, nagustuhan mo yung cake. Sige, Ana, pupunta ako mamaya. Pupunta muna ako sa Festival Mall. Salamat ng marami, Ate Edna. Ingat po kayo, ha? 3:00 na ng hapon, mag-uumpisa na ang party ni Ana. Tuwang-tuwa siya dahil dumating na ang kanyang mga bisita. Yehey! Nandito si Rosa. Hello, Rosa. Mabuti naman nandito kayo ni Nanay Mikay mo. Oo naman, Ana. Siyempre, mahal kita. Ikaw ha, hindi ka pumunta sa birthday ko. Sorry po, Rosa. Masama po kasi ang pakiramdam ko. Bongga naman si Ana. Ang dami niyang handa. May palitson pa siya. Kunti lang po yan, Ate Mikay. Bago pa man kantahan ng birthday song si Ana, tinawag muna siya ng kanyang nanay Bella. Ana, halika muna anak. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yan, nanay? Ana, baka mabanggit mo ang pangalan ni Tito Tonyo mo kay Lola Tikya mo, ha? Pwede bang wag mo munang sabihin? Maya-maya, nandito na yung Tito Tonyo mo, kasama ang mama ni Victor, kaya ako na ang bahala. Opo, Nanay Bella. Promise po. Apo, ano yung pinag-usapan ninyo ni Nanay Bella mo? Wala po, Lola Tikya. Talaga lang ha?
Mukhang may tinatago kayong dalawa sa akin. Di ba, Apo? Pagkatapos mong mag-blow ng kandila, ay mag-wish ka, di ba? Opo, Lola Tikia. Bakit po? Isama mo sa wish ang Tito Tonyo mo. Nawa ay buhay at makikita natin. Sige po, Lola Tikia. Sigurado ako pakinggan tayo ni Jesus. Matapos kantahan si Ana, hinipan niya ang mga kandila at mataimtim na nag-wish. Sana raw ay makita na nila ang kanyang Tito Tonyo na matagal nang nawawala. Ihi! Ang saya-saya ko! Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na sa gift na binigay niyo sa akin. Ang ganda-ganda! Lola Tikia, Lolo Kokoy, thanks sa litson baboy ha. Thanks din Nanay Bella, Tatay Kokoy, sa food na hinahanda niyo sa akin. Walang anuman, Apo. Bago sila kumain, mayroon muna ang importanteng sasabihin si Bella sa kanyang ina at ama. Tatay, Nanay, maraming salamat sa inyong palaging pagsusuporta sa amin. At dahil dyan, meron din kaming sorpresa sa inyo. Ano yan, anak? Medyo kinakabahan ako ah. Mukhang kaiba ito ah. May espesyal po tayong bisita, Nanay, Tatay. Kilala niyo pa kaya siya? Sino ba yan, Bella? Ang tagal naman. Pumasok si Tonyo kasama ang kanyang asawa at anak. Nagulat sila dahil buhay pa pala si Tonyo. Umiyak ang kanyang nanay at tatay. Tonyo, anak ko, salamat sa Diyos, buhay ka. Tay, namiss ko Victor, kayo. apo ko, kumusta ka na, apo? Mabuti naman po, Lola. Kaya ka po ako. Simula ngayon, may lolo at lola na ako. At sila ay nagsimula ng kumain. Yehey! Kainan na! Ang sarap ng litson. May cake, suman, pizza, spaghetti, at French macarons. Habang masaya silang kumain, binuksan naman ni Ana ang mga regalong kanyang natanggap. Wow! Ang ganda naman ng manika! Salamat, Rosa! Ana, regalo ko sa iyo. Wow! Manika din! Salamat, Victor! Thanks din, Ate Edna, sa regalo mo ha. Ang ganda ng bag. Gagamitin ko ito sa pasukan. Ito naman ang regalo ko sa iyo, Apong. Wow! Salamat, Lola. Bag din. Sobrang ganda. Ang ganda-ganda talaga ng apo ko. O, diba? Ang ganda ng damit mo. Bagay sa iyo, apo ko. Kaganda naman. Mana sa Lola, ah. Salamat, Lola Tikia. Ang ganda po ng regalo niyo sa akin. Hanggang dito na lang muna, mga gupo. Abangan ang karugtong ng ating kwento. Maraming salamat po.